Magandang umaga po sa Kaya nagpunta kahapon dito, nagpakain kami sa Porado. Ano ito yung muling Sabado ng bawat buwan. Ay po'y manalangin. Kapilang Diyos at aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po sa kagandahan ng umagang ito at ang bawat isa sa amin ay dinala mo sa bahay ng pananambahan upang ikaw ay aming itaas, sambahin, papurihan at pasalamatan. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Salamat po sa lahat-lahat ng iyong pagpapala, pag-ibingan, at nubay sa bawat isa sa amin, lalo na sa bawat pamilya, sa mga taong hindi namin kapili sa araw na ito. Nawa ikaw ang maitaas at hindi ang aming mga sarili. At ikaw ang aming sundin sa araw na ito. At patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan at pagkukulang. Salamat po sa palaging pagpatawad mo. In Jesus' name I pray. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Ang kalooban ng Diyos ang nasunod at laging masusunod. Ang anak ng tao ay magdaranas ng matinding paghihirap. Yun po ang sinasabi sa ating teksto sa umaga ito. Siya'y itatakwil ng mga pinuno ng bayan. Dinala ni Pedro si Jesus sa tabi at pinagalitan. Ngunit tumalikan si Jesus, tumingin sa mga alagad at sinabi kay Pedro, "Umalis ka sa harap ko, Satanas. Ang iniisip mo hindi galing sa Diyos kundi sa tao." Para na rin po sinabi ni Pedro sa Panginoong Jesus na huwag ka nang magpapako sa krus, huwag ka nang magbusa, huwag ka nang maghirap pa. Siguro ay natatakot si Pedro para sa Panginoon na siya ay nagdududa at natakot siya na maparusahan. Kung kaya tinawag niya sa Satanas si Pedro at sinabi sa kanya na lumayo ka, dahil ang kalooban ng Diyos ang masusunod. Ang kalooban ng Diyos ang masusunod na maisakatuparan ng ating Panginoon ang kanyang misyon at katungkulan sa mundo na iligtas ang lahat ng tao sa lahat ng ating mga kasalanan. Sabi po sa Romans 3:23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Siya'y mapapatay ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Ang ating Panginoong Jesucristo ay nagpakahirap, nagdusa, nagtawan ng maraming mga sugat sa katawan, pinagtawanan, hinamak, hinusig ng mga pinuno, sinaktan ng gusto, pinako sa krus, umagos ang kanyang maraming dugo, namatay para sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan at ang kasalanan ng lahat ng tao sa buong sanlibutan. At sa ikatlong araw, siya ay nabuhay na muli at naluklok at tumupo sa kanan ng Ama sa langit. Napagtagumpayan po ng ating Panginoon ang lahat ng ating kasalanan. Kung nagkakasala tayo bilang mananampalataya ay lagi po siyang nandyan para patawarin tayo. Pero hindi ibig sabihin na lagi tayong pinapatawad ng Diyos ay lagi tayong magkakasala. Nandiyan po siya at lagi niya tayong binabago. At kung tayo po ay magpapasakot sa banal na Espiritu Santo at ang lahat ng ang bunga ng Espiritu Santo ay nasa atin ay makakaya po natin magbago. Ako po ay naamin ko na naging makasalanan ako, pero alam ko na pinatawad na ako sa Panginoon at ang lahat ng kasalanan ko ay kanya nang pinagdusahan doon sa krus at namatay siya para sa akin at para sa ating lahat. Tayo po bilang mananampalataya ng ating Panginoon Jesucristo ay inaatasan o inuutusan niya tayo. Sabi po sa
Mateo 8:34, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay dapat itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sa wikang English po, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Ay napakarami pong utos ng Diyos na dapat natin sundin araw-araw. At ang kalooban ng Diyos ang masusunod sa ating buhay. Hindi po madaling sundin ng Diyos. Minsan sa buhay natin ay paulit-ulit natin siyang sinusuway. Pero kung mananalangin po tayo at makikiusap po tayo sa Kanya na ang Banal na Espiritu Santo ang mauna sa ating buhay at ang bunga ng Espiritu Santo ay sumasa atin ay masusunod po natin siya at hindi po ganun madali talaga sa Panginoon at po tayo ay makasalanan. Pero salamat sa pagpapatawad ng ating Diyos sa ating lahat. Kung hindi ninyo kayang pasalin ang krus, humingi po kayo ng tulong sa Panginoon at pagkakaanin niya ang inyong pasang krus at ang inyong mga pamano. Buong puso po tayo magtiwala sa Diyos, mahalin po natin siya ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong kaluluwa at ng buong lakas. Huwag po tayo maging selfish at unahin po natin ang Panginoon. Isa po sa inspiration ko ay ang aking kailan na sobrang ibay ng kanyang pananampalataya. Lagi niya po sinasabi sa akin yung Mateo 17:20. Sumagot siya, sa maliit ang inyong pananampalataya, tandaan niyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari niyong sabihin sa bundok na ito, lumapit ka roon at ito'y lilipat niya. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Nung nasa Texas po, isang taon ko pong nakasama sa aming tahanan. Nakasama namin sa tahanan ng nanay na solas. Siya po ang parang mag-alala sa akin kung may sakit. May sakit pa ako nun. Lagi niya sinasabi, Marty, maglabanan mo yung sakit mo. Pero kahit isang maliit na pananampalataya na kasunod ng model ng mustasa. At lagi niya po yung pinapaalala sa akin at hindi ko po yung makakalimutan. At hanggang ngayon ay naaalala ko siya. Siya po ang nag-aalaga sa akin na lagi namin siyang kasama sa garage sale. Tapos po, pag-uwi po kami ay sabi ni Morris, makapanamigay ito pera sa kanya. Tapos pagpasko ay kinamimigay ni Morris, kahit ito isang dyan lang po. Mahal na mahal niya po kami. Kagaya ng pagmamahal niya sa mga pastor, sa